Hi guys, welcome back to Pixels and Protocols powered by Attention Live and Web3 AI. And today kasama nyo kami ulit. I'm Julia. And I'm Clark, and napakasaya natin ngayon dahil nandito na naman tayo sa napakagandang studio. And by the way, thank you Q Studios sa pagpapahiram ng studio na to. And today, napakaganda ng topic natin kasi titingnan natin yung spooky side of AI. Spooky and tech. Ano kayang makukuha natin sa topics today? And syempre, may nagbabalik tayong tropa. Hello! Hi guys, I am back from a quick break. Hindi natin sasabihin kung bakit. Kasi medyo creepy. Oo. Creepy. Horror story yung sakto. Pero ano po bang pag-uusapan natin ngayon, Prof? So, right now, let's talk about, in a way, horror stories related sa tech. Kasi lalo na ngayon with the advent of AI, maraming klase ng horror stories ang lumalabas, particularly with scams and AI deepfakes. Mhm. That's one of the few things. So maybe we can start off with that and maybe mga experiences na naranasan din ng ating mga viewers or ng mga tao, lalo na Gen Zs kasi mas exposed kayo at vulnerable lalo yung mas medyo older generation dahil hindi mo ma-determine tao nga ba to, fake, or manufactured na video. That's just one of the many things na may tatakal natin today. Kayo ba, may naranasan na ba kayo na parang nag-isip kayo na parang, hala, totoo ba to or AI? May mga naisip ba? Actually, ganito baka yung mga viewers natin hindi pa alam what is deepfake. By the way, yung deepfake syempre pinipeke nung AI yung mukha tsaka yung voice nung tao na yon. So, instead na yung totoong tao na yun yung nagsasalita ng gano'n, ginagawa nung AI, pinipeke yung pagsasalita and yung mukha. And actually, before tayo pumunta rito sa studio na 'to, may napanood tayo na news about that, which is yung doktor na-scam siya dahil nag-send daw ng video si President Bongbong Marcos na gini-greeting siya. And ang na-scam is 93 million pesos, which is ang laking pera. And doon naman makikita na kahit doktor or kahit educated person na, mapepeke at mapepeke pa rin ng deepfakes. And doon ko na-realize, okay, napakalaking problema ng deepfakes, guys. And kayo ba, ano yung na-experience nyo with the deepfakes and AI? Bakit nakatawa, Prof? May naalala lang ako kasi artista siya, kilala siya ngayon. So, tatago natin sa pangalang may Sweeney. So, may gumawa ng video. Hindi naman siya scam, but more of like, if hindi mo kilala yung tao or artista siya, ginawa ng video. So, parang nagpo-promote ng certain project or certain, na mukhang commercial, maganda yung pagkakaga. Isipin mo talagang pinomote ng artista. And that's also a problem kasi influencers or KOLs or yung nasa social media ngayon, people listen to these because of influence, because sikat sila. Pero what if nga, yun nga, katulad nito, government officials, o kaya may announcement, walang pasok. Tapos taga-government yung nagsabi. Naniwala yung tao kasi nakita yung video. So, those are things na talagang scary at this point. Kasi information dissemination is compromised. So, imagine mo, ito yung sinusundan mong kahit nga yung pages ng government or ng public personalities sa social media, na-hack, di mo malaman kung post ba talaga nila to o hindi. So, those are some, siguro, examples na alala ko. Natawa ako kasi parang, kahit sino, vulnerable, lalo na kung mas maraming nakikinig sa'yo. Yeah. Kahit ako actually, yung mga sa TikTok ngayon, alam niyo yung mga CCTV footage, tapos AI pala siya. Okay, Generated. napepeke na rin ba Oo. yun? Maraming yun. Mas nakakatawa nga siya. Una, parang funny siya. Tapos doon mo marirealize na parang, ay, shucks, ano pala, AI pala siya. Yung mga nagtatrampoline ng mga Oo, bago. mga pusa, mga gano'n. Nasa FYP mo din yan. Nakita ko nga yun, Oo, may nakita puro pa ako. mga hayop tina-target Oo. nila. Pikachu yun, Puro mga hayop. Actually, ano yun, Sora, which is OpenAI. Kung wala nga yung watermark doon, hindi mo siya mapagkakamalang AI. Minsan walang watermark talaga. Dahil alam mo kung bakit walang watermark? Nililinis. Nilinis din ng AI. Oo. So sinubmit nila sa AI, remove the watermark. So ngayon, hindi mo na malalaman kung peke ba to or totoo. Pero nakakatawa. Oo. Pero nakakatakot din at the same time, Yes, no? kasi yung mga simpleng bagay na gano'n, siyempre hindi naman siya kasing laki ng mga kunwari yung mga na scam or yung mga
yung fire truck akala nila nasusunog talaga ta's pumunta talaga yung mga bombero, 'di ba? Hindi siya kasing lala ng gano'n, yung mga CCTV footage sa TikTok. Pero parang ang nakakatakot siya kasi parang it starts with small things pala, na parang, kahit kami ngayon na parang Gen Z, kami ni Carl, nahuhuli pa rin kami na parang, AI ba Oo. 'to or totoo? Oo, sa first time ko nakanood nun yung Sorry AI ng mga ano, cat videos, yung mga aso. Parang akala mo totoo tapos biglang ano, mag-middle finger yung pusa. Sabi ko, "Ay, okay, AI pala 'to." Nagulat ako. Oo. So, anyway, moving forward, ano ba ngayon yung mga mga technology na sinabi mo na kanina yung Sora, 'di Mm. ba? Ano pa yung mga ibang AI tools na puwedeng, alam mo yun, parang mag-produce din ng ganitong Actually, ang dami, creative? sobrang dami. Lahat kasi sila is gamit is either Google or OpenAI. Meron diyan is Pixelverse, ang daming mga apps na mado-download mo na kahit sa Google Play Store. Hmm, And everyday may credit ka. May credit ka na makapag-generate ng fake videos or mm. funny videos. Nang hindi ka nagbabayad At at the all. same time, meron din yung Sora na parang siyang TikTok for Mm, fake videos. mm, So, gagawa ka ng funny video or fake video kung saan napopost yun sa parang TikTok platform nila tapos pwede mag-like yung mga tao. Pero syempre alam nilang puro fake yun, di ba? Pero at mm, the same time, nakakatawa. And may isa pa ako napansin doon. Pwede mong hayaan yung public na mag-generate ng mukha mo. mm, So, pwede ka mag-scan ng mukha mo doon. Pwede mo siyang ilagay as private na ikaw lang. At pwede mo rin siyang gawing public. Kung saan, pwedeng gamitin ng ibang tao yung likeness mo para gumawa ng other fake videos. For example, tumatakbo ka. Or, for example, gagawa ka ng video. Kunyari, "Hi sir, na-traffic po ako, nasiraan po yung ano namin, yung bus namin." Pero yun pala AI video lang, 'di ba? Para lang masabi na hindi ka na late, 'di Parang si Lola Aida 'no? Hinahabol ako ng dinosaur at mga Oo, zombie. si Lola Aida. Na-try niyo na bang Generate? mag-generate ng yung real life Videos hindi pa. videos? Pero hindi lang videos yung ano, nagiging yung parang fake AI, Meron din mga pictures. Nakikita niyo ba sa Facebook yung ka-picture nila yung kunyari si Angelina Jolie, ka-picture nila Mm. si Taylor Swift. Yung So it's mga not only artista din videos, they sa can also Facebook. manipulate pictures. Ah, Mm. Actually, nag-trending yan, 'di ba? Si Yung Vico parang Soto yung alam kong trend. si Vico Soto. Kasi nga Si Vico Soto, lahat ng mga artista pwede mag-picture, pwede mo itabi sa'yo. Pero minsan, ang galing eh. Minsan napapaniwala kang, "Guys, I'm with Beanie Aika." Oo. Tas sino si Beanie Ike? Si Aika. Maika? Mika Walang ata yun, Aika, Aika, walang Aika, Aika. sino si Ike? Wala Si ba? Aya saka si Mika. Nagsama sila. Combine. Alam mo hindi siya ano, loyal. Kailangan tayo. Hindi tayo loyal sa isang binik. Pag-combine natin sila. Ship name Oo. kaagad. Pero ito, 'di ba, nandito na pag-uusapan naman natin ngayon yung mga parang creepy side or parang bad side ng AI. Sa mga creative people katulad nyo, siyempre si Prof gumagawa ng videos, KOL, si Clark, tsaka si Carl, illustrator, designer. Ano naman yung parang creative way nyo ng paggamit ngayon ng AI? Especially, I know, parang yung Adobe ngayon mismo, meron silang sariling AI tool sa loob. Also, Mm. Canva and CapCut. Halos lahat meron na talaga eh. So, ano naman ngayon yung parang Mm. good side sa creative angle? Mm. Para sa akin, photo manipulation has never been Manipulator ka pala easier. eh. Grabe naman. Define So, photo manipulations eh. naku, napaisip ako nun, Pero since, eto bibigay ako example. Kami ni Clark nung isang gabi pa-prompt kami ng mga backgrounds for this one project. And hirap na hirap kami i-prompt nung una yung parang kasi hindi kami marunong mag-3D ni Clark. Yung pinagkokopya namin 3D. So talagang hinayaan naming aralin nung AI yung style para ano yun, kopyang-kopya niya. And then sa dulo, nakuha naman namin yung gusto namin na output. So, ayun yung malaking tulong din ng AI sa amin. Since hindi kami marunong sa isang bagay, I'm not saying na parang gawin niyo to kasi alam mo, issue pa rin naman yung paggamit ng AI kasi why use AI when you can hire out, creatives like us.
Pero at the same time, it's just convenience for the time. Kasi siyempre may hinahabol din kami. Hindi naman kami puwedeng alam mo yung mga hatak na ng tao na, "Ito, puwede mo ba replicate 'to?" Kasi may oras. So, as a creative, that's one of the, best gifts of AI is kapag alam mo yun, gahol na gahol ka sa oras. Isa yun sa puwedeng makatulong sa'yo. Actually, isa sa kinakatakot ng mga creatives is siyempre mapalitan sila ng AI. And Amen. natural lang naman talaga yun kasi with the advent of technology, kailangan mo rin as a person mag-adapt. Hindi Mm. ka puwedeng mag-stick na lang sa ganito. Ito lang alam ko, Photoshop, Illustrator lang alam ko, eh. So, kailangan mo mag-adapt. Gamitin yung mga AI tools para ma-amplify yung talent mo. So, hindi naman lahat ng tao kayang maggawa ng prompt na maayos, eh. Mm. Pero as a creator, alam mo siya kung paano mo siya mapo-prompt na maayos Mm. and paano lalabas yung result ng maayos. Kasi nga 'di ba, creative ka na, kailangan mo lang siyang isulat instead na ikaw yung gagawa, uutusan mo na lang yung AI gumawa for you. And puwede mo rin naman katulad ng sinabi niya, i-replicate. I-replicate kung paano ka gumawa, kung paano ka art style Process mo, mo. process mo. Mm. And gano'n din naman nangyari dati. Dati is nag-start lang sa painting kaso nagkaroon ng Photoshop. Yung mga hindi nag-adapt sa pagpo-Photoshop, hindi sila nag-adapt, sila yung mga naiwan sa pagpipinta ng mga tarp, hindi sila nakapag-adapt, naiwan sila. So yung mga natira is mga graphic designer. So ngayon na meron ng AI, nakakatakot man na there's a possibility na mawalan ng trabaho or mabawasan, kailangan nila mag-adapt. And Mm. kailangan nila mag-adapt dahil 'pag 'di sila nag-adapt, mawawalan sila ng work or mawawalan sila ng trabaho. Mm. Paano ba kayo nag-a-adapt kayo? Adaptation. So, madalas isasama mo siya sa work niyo. Sa workflow mo, kung dati kailangan mong mag-brainstorm, mag-isip, ngayon with the AI kailangan mo na lang siyang i-prompt. Tapos instead na i-sketch mo siya or gagawin mo siya ng isip ka ng idea, check ka pa sa Pinterest or other platform, ang gagawin mo na lang right now is i-prompt siya, ah, give me some ideas about this, about that. Bibigyan ka niya ideas and expound mo na lang yung ideas na yun. And dun mapapabilis yung oras mo sa paggawa. Ikaw Mm. ba, Prof, how about you in making videos? Kasi sila more on design, eh. So, prompt, tapos Siguro experiencing video creation from Windows Movie Maker up to the present kung nabutan. Pero kasi parang ano yan, pinaka siguro tumatatak sa akin ngayon yung captions. Kasi dati talagang manual. Kung hindi mo alam yung sinabi niya, hindi mo siya basta-basta masasagot sa captions. Ngayon dahil meron na nag-auto captions na tinatawag, in a click, less than siguro 1 minute, lalabas na for the whole video. May limitations, siyempre, depending on what you're using. Pero iba yung ika-quality check mo na lang as compared dun sa manual ka all the way. Yes, papasok yung creativity mo, yung timing, lahat. Pero yung feeling na you have to do it for 6 hours or more just for one video. Kasi syempre, kailangan inintindi mo yung context, Yeah. inintindi mo yung gagamitin mong graphics, visuals, etc. Ngayon, mas mabilis na because of auto captioning. That's one. Another is yung repair ng audio. Dati required ka mag-microphone talaga para maganda and crisp yung audio. But now, kaya na rin siyang i-repair. Meaning, Enhance audio ba yan? enhance audio, Mm. remove background noise. Kahit nga 'di ba sa mga webcam or mga nababago na yung background, dati require mo green screen para lang magbago ng background. So wala na, yung binili mong green screen nun na mamahalin kasi mga streamer nun, 'di ba? Hindi na kailangan ngayon. Hindi na, almost hindi mo na almost kailangan. seamless na yung... Kasi maganda na yung integration ng technology ngayon. Tsaka meron na yung parang yung stabilize, di Na ba? Stabilization. Oo, Medyo stabilization sa yun CapCut. pa. Oo, tas Okay. minsan meron na ring cameras na kayang i-detect kung saan yung mukha mo. Nag-auto center na siya or focus. Yung mata ba yan? Kunyari doon ka nakatingin, yung lilipat niya yung mata mo doon sa Or camera. parang sinusundan ka, isa Parang yun. nakakatakot. Meron Oo. din yung kahit hindi ka nakatingin, alam, parang isesentro niya. Settings yun eh. Or parang add apps or Creepy something. nga. Yung di ka nakatingin, ihaharap ka Kasi sa 'di ba camera. parang kunyari, meeting. So mo laging akala nakatingin ka dun sa nangyayari. So may mga ganun. Kasi sa streamers siya nagsimula dati. So nilalagayan doon. Those are one of the many things. And siguro graphics design. Kasi kunyari, hindi ka graphics designer pero nag-edit ka videos. Kailangan mo ng mga
B-rolls, kailangan mo Mm. ng mga specific na graphics sana para makatulong dun sa ano. With the advent of AI, may prompts na pwedeng gawin or hindi ka na magpapagawa as often na ano ka pa ng marunong. Mm. Kasi yung AI, kaya na mag-generate ng image or kahit thumbnail Mm. design. For videos, napaka-important na lalo sa mga YouTube creators. So, mas madali mo nang gawin kasi may Canva na rin. So, may templates, may mga sample na. Those are one of the many things in terms of video creation na talagang striking. Mm. Pati audio, music, pwede ka na rin mag-generate ng sariling sound mo with certain apps like Suno. Or, syempre, yun nga lang, minsan, parang may konsensyang dumadaan kasi syempre, music ng iba. Parang, paano pa sila magkakaroon ng work kung kaya nang gawin? Narinig ko rin, voice actors are Yeah. actually lending their AI voices if they cannot go to certain projects. Mm. Baga, ito yung AI voice ko, ito na lang kung sakaling hindi ko ano. Wow. Parang, people are evolving with their ano. Pero syempre, it comes with the discussion. Sino Yeah. yung pabor? Oo. Sino yung hindi? Kasi sabi nga ni Clark kanina, you have to add to your workflow. Mm. For those na rejecting the idea talaga, it's gonna come with a cost. Yeah. And at the same time, will the regulation of AI happen ba? Kasi horror story to for the rest eh. Like before the internet, maraming trabaho na present. Mm. And nung nagka-internet, halos hindi na kailangan yung trabaho nila. Mm. Like yung cameraman sa helicopter, ngayon drone na lang ang kapalit. Mm. That's one big example. Or yung transfer ng files. Mm. Dahil may internet na, mas mabilis. Or even mail. Meron pa ring post-mail, pero hindi na kasing lakas before the pre- and Mm. post-internet era. Newspaper. Newspapers, Mm. news. So, is either mapipigilan ba to? Will they have to adjust? Or talagang people will have to make a decision where they stand and just stand up for it. Kasi nostalgia also plays a factor. Yeah. May like sa art, may mas gusto pa rin ng hand-drawn. Like for animation, sa anime, iba pa rin yung animation ng 90s as compared sa digital ngayon. Mm. Gets natin yung ganda ng animation ng Demon Slayer, pero hindi afford ng lahat yun. Ah. So that's just an example kasi box office numbers yun. Pero if you need certain level of animation for videos, you have to weigh the pros and cons for the Mm. business. Kaya nga, it varies kung nasang part ka ng industry na yun. Mm. Share ko lang na prof, kanina sinabi mo parang until when ba ma-regulate yung pag-use ng AI or pag-use ng mga ganitong especially here in the Philippines. Kasi nga, napag-usapan na nga natin kanina, even before tayo mag-shoot ng podcast, ang dami nang nabibiktima talaga ng AI and Mm. these deepfake videos, di ba? Now, wala pa rin tayong batas sa Pilipinas about regulating these or kung ano ba yung mga pwedeng ikaso sa kanila. If pwede ba fraud, Legalities aside, yeah. if pwede ba tayong magkaso pa ng kung ano-ano. So, may nabasa ako kanina na parang may pinapasa sila ngayong bill, Local yung to. Congress. Yeah. About this use of AI. Kasi parang ang dami nang especially even government, 'di ba? Ilang beses na rin sila na biktima si Sino? Senator Bato. Nag-refaw siya. Yung Meron din nga meron sa si San Miguel. Basta mga may mga investment scams na mga CEO yung humaharap or mga kilalang financial And groups. even yung parang akala nila nagda-drug si PBM, 'di ba? So nabiktima din sila. So medyo malala din talaga yung Defamation. yes. Libel na Pero yun. until now, hindi natin alam kung yun nga, kung libel ba, kung cyber libel ba to or fraud. So kailangan talagang i-push palalo yung paggamit na itong AI or yung kayang ikaso sa kanila or regulation. I think na. one of the bigger challenges dito is yung forensic side nito. Kasi digital forensic siguro yung gagamitin kong term. Kasi parang in any case, nasan yung evidence? Mm-mm. Kasi hanapin mo yung internet trace niyan eh. Sound device nagsimula. Kumbaga parang sa mga like mga libel cases, saan ba nagsimula yung chain of ganito, saang IP address, etc. Kung marunong gumawa ng alternative ways para maging anonymous or magpapalit-palit. Di ba parang yung sa mga spy movies, yung pag tumatawag ka, hindi mo matrace kung nasaan. The similar concept, yung mga taong marunong gumawa ng similar ganun sa internet, hindi mo rin basta-basta masusundan kung nasan yung source. And if apps to, makakasuhan mo ba yung gumagawa ng apps dahil this is a trending business model? And at the same time, sino ba, makaka-keep up ba yung tao? Kasi kunyari, mag-aral ka ngayon, AI forensics or digital forensics. Paano mo ma-determine as AI o hindi?
kaya mo ba yan in 6 months to 1 year or to 4 years like a regular course or additional course ng mga security personnel natin? So, malaki talaga siyang process talaga. Tsaka yung actual na magtuturo, sino Oo. magtuturo? And even Better sa ibang sana bansa, hindi pa rin yes. siya Kung yung naayos. AI mas mabilis mag-develop sila kesa yung regulation or yung supporting know-how ng mga Mm. tao, medyo may hirapan talaga. Lalo na Oo. yung mga developing countries. Oo, oo. Kung yung ibang bansa Eh nga kung yung eh, countries na US nga eh, nagde-develop nga, hirap na Tama. hirap na. Even now, parang ongoing pa rin yung mga cases sa kanila versus OpenAI. yes. So, medyo malaki talaga siyang, tawag dito, process. And medyo nakakatakot din talaga siya since it's already evolving. Pero, kanina napag-usapan natin, sabi ni Clark na parang yung AI, kailangan mo siyang i-adapt, kailangan mo siyang i-include sa workflow mo. Ganon din si Prof. Hindi ba kayo natatakot na parang baka soon, parang mapalitan na yung ginagawa nyo ngayon? What if parang, okay, nag-a-adapt kayo, pero biglang nagkaroon ng big switch, hindi na kayo naka-adapt? May ganun ba kayong fear or medyo confident ba kayo na, hindi ako mapapalitan? Parang ganun. Okay. So, anong nangyayari kasi niyan is, most of the time, pinipili ng mga tao yung madali, which is gagamit na lang sila ng AI. Pero eventually, ang mangyayari niyan is, ma-exhaust na yung tao na puro AI na lang ginagamit ko, wala na akong makausap, AI na lang. Doon na papasok yung human relationship. So, sasabihin mong baka mawalan ka ng trabaho, baka wala ka ng gagawin dahil papalitan ka na ng AI. Remember this na ang tao kailangan ng human relationship. Human relationship ng employee to worker, worker to employer. So, hindi na siya about sa skills eh. Kasi yung skills mo ma-amplify na yon ng AI eh. Kung magaling ka sa ganito, gagamit ka ng AI na ganito. Combining that two, mas ma-amplify yung talent mo. At the same time, ang kailangan mo is yung relationship with the employer or with the employee, syempre. Mm. Kasi hindi kaya ng AI as of now is mag-give ng emotion. Now, Mhm. which is Tama. yun na magiging communication style mo with your client. For example, service-based ka. Kailangan mo pa rin ng tao. Hindi siya basta-basta mapapalitan ng AI dahil ngayon pa nga lang sinusubukan na nila na AI ang sasagot sa mga call centers, 'di ba? Instead na call centers na human, AI na. Eh, mas nabubwisit yung mga tao. Give me human agent. Oh. Kasi syempre, ang kailangan ng tao eh, galit sila eh. Gusto nila ng someone na That listens. magle-listen sa kanila, hindi yung, eto yung article, basahin mo. Eto yung sagot, basahin mo. Hindi gano'n eh. Sometimes kailangan ng tao ng tenga, ng totoong tao na may emosyon. Kasi nga, may emotion siya that time eh. Pero kung puro AI yan, darating yung point na ang tao maghahanap na ng human relations. Which is yan na, emotions. So, hindi ka, sa field mo ngayon, hindi ka natatakot? No, hindi. Hindi. Kasi for me, AI is just an amplification of my talent. Nice, nice, nice. Ikaw ba, Carl? Same lang din naman yung belief ko with Clark. And also, AI has limitations. Like, like ngayon pa nga lang, kunyari, meron kang kailangan certain topic that includes, let's say, a controversial person. Minsan, binablock ng AI na, hindi ko pwede pag-usapan to. Or if there's just any controversial topic, binablock ng AI. So, at the end of the day, meron pa rin siyang blockage. So, yun nga, in terms of connection and understanding, dun na kagad nagkakaroon ng hirap, 'di ba? So I don't really think that AI will replace humans for the next 50 or 100 years kasi it will really take time for it to adapt. It's just there to amplify. It's not here to really change the aspect of things. Yes naman, Amplify Web AI. Yes. Tapos sabi ko, no pun intended. Pero ikaw din, Prof, you agree? Siguro I have 3 points instead of answering directly. Number 1, who is the one making the decisions? The consumers or the business owners? Kasi if ang driver ng technological advancement is
eh dito kami kikita. Even if users will, definitely choose the human option, but it's not cost friendly to maintain the business. Like example ngayon, would you rather have a human regulate your preferences while you watch streaming or an AI? Mm. Would you Ako, rather have a human check a social media platform for videos that are not supposed to be there? Kasi halos lahat yung binabayaran mo. May kunyari mga may intense na videos, kailangan yung human i-declutter yung experience niya ah, or desensitize, etc. That's one. Businesses will have to make tough decisions. mm, Two, for influencers, may AI influencers na and they're getting traction. The only question is, how can we vouch validation? Kasi skincare products pero AI yan nagpo-promote. Mm. Meron, yeah, na-discuss yeah, yan. Kung hindi man skincare, food. yes. Bakit nagbabayad ang mga brands here instead of human creators? Ano yung logic nila? Maybe cost cutting, maybe because it has Mm. reach, there's an interest joining in the hype. Mm. If it comes to a point na cost versus, it gets the business through what it needs to do, Mm-mm. why not? Then last but not the least is, if humans are needed in the future when it comes to certain tasks, like sa paintings, there's an emotion when you look at a painting Mm-mm. as compared to a digital art. Yeah. So I think it would come to a point that there are certain mediums of expression that will retain its human aspect, but not all. Mm. Because when humans and the digital space work hand in hand, lalo na kung fully developed, ang hirap nung space na everything's so fast. Pero humans can keep up. They have to sleep, they have to keep up with deadlines, but they cannot. Mm-mm. Because everything has to happen so fast because competitors use AI. Mm. So how can you keep up with this type of demand na yung kalaban mo, tapos na yung 1 month worth of output na planned, they can change because they can afford. Paano ka makakasabay if human ang gamit mo? Mm-mm. That's the question that needs to be answered. Why businesses in the future, freelancers or artists in the future can thrive in the space. Ano yung Yes. selling point mo to businesses unless you're the business yourself? Mm. Kasi may mga certain skills ka, yes, na ikaw lang makagawa. And you have to be really clear about it. Use AI if you must, but you have to find your identity before AI technically, tries to replicate you. Kahit meron ka pang, Evade. kahit may IP process ka pa yung mga ginagawa nga na kilalang artist, may AI production na, di ba? Mm-mm. Mm. Tama. Yung mga studios level ng art. So how much more in the future kung mas maliit ka na player? There's gonna be a big shift, but the question remains, sino ba driver nito? The bigger businesses or the people, the consumers? Kasi kung nobody's gonna take a stand, it's just gonna continue pushing forward. Mm. So for anyone listening, I guess that's the question they have to answer for themselves. Kasi I can be on either side. Just a matter of, do we have a say ba talaga? If AI will direct most of these things, or it's the businesses, the people with money, the people in power ang magde-decide. They will push this for the next 10. So imagine mo, 5 years pa lang from pandemic, ito na yung advancement. How much more in 5 or 10 more? Mm. Yeah. What jobs are gonna be there? What jobs are gonna evolve? And what kind of jobs are gonna become not profiting but still there? Kasi meron pa rin human touch. Meron Yes. pa rin mga ganun trabaho. Like yung mailman mo, yung human Mm. touch pa rin yun. Pero is it considered essential? Mm. For certain non-underdeveloped or still in progress na locations, yeah. Pero in terms of maybe this artistic stuff, it comes with, what are you fighting against? Mhm. May legal issues ba? Is the legal system backing it up? Or they won't bother because there's no money in it? Mhm. Is the government Yes. gonna stand by it? They're not making money stopping it. Mm. So those are some siguro things to consider. Even if you don't want it to go, who's progressing it further? Yeah.
Even if we take a stand, are the voice strong enough? Even if I want to support artists, I'm an artist of myself. Ayoko na AI influencer na in the future. Pero if But businesses it's would already want, existing, kasi diba? wala ka ng panghagil sa presyo mo. Eh. Mm. Kaya na magbayad ng $200 to $300 or even less. Ilang videos na. Just AI generated and gets similar reach or higher than a micro or a nano. So maybe those are things that, can open some insights for everyone. Thank you so much. Isip nyo ba na baka in the future, kasi 'di ba may nakikita tayong product ngayon na eco-friendly or basta may nakalagay na eco. Yun yung mas mahal na presyo ng product. Baka in the future magkaroon ng human-made. Certified human. Oo. Certified AI. AI. Pati Oo. movies nga eh. Na-discuss nga yun eh. What if there's a fully AI-made movie as compared to a human-produced movie? Which is meron. Pero imagine mo yung gastos ng compared ng may humans kang ginastosan Mm. as compared to this one. So the costings, yun talaga. Actually, ang sarap sana i-discuss ng mga movies na into the future, into the AI. Actually, ang daming palabas ngayon na medyo scary kasi parang nandun na tayo eh. Dati, ini-imagine natin parang Terminator. hindi naman totoo yan eh. Parang Ito ang hindi layo eh. Ngayon, meron ng mga movie na parang, oo nga no, ito pala yung pwede maging future kasi right now, ayun na yun eh. Actually, yung movie na yun, ginawa nila because of the issue that's happening right now. So, baka in the next Can I add a question to 5 the to idea? 10 years? Oh, ano yun? Maybe some things na pinapakita ngayon, nandyan na talaga. This is just your consent na ilalabas na namin to. Mm. Some things are pre-planned or like because there's a law governing it. Ewan ko kung agree kayo, no? The pandemic, may movie yan before nangyari, etc. So any technological advancement that might harm people, there's a rule around it that you have to give awareness first before it happens. So maybe yung akala natin na in the future pa darating, nandyan na, hindi lang nilalabas. Parang pre-preparation lang na. Oo. Pwedeng pre-program na yan na, nakita ko na kasi yan. Narinig nyo na yan maraming beses. Nakita ko na yan dati. Napanood ko na yan. So maybe we are just conditioned to think na we still have a say. But open your mind to these possibilities na kailangan meron ka rin level of awareness. Kasi pag nawala na yung critical thinking natin sa panahon na to, everything fed, social media-wise, sa mga paligid mo, kausap mo, baka yun yung gusto nilang i-consume natin. And we're just living in the matrix, quote and quote. Yeah. Hala mo may choice ka, but no. Everything you see around you, your feed, hala mo may choice ka, ito yung preferences mo. Maybe it's your They're food just choices. feeding you instead. Yeah. So those things, maybe Matrix was so good for its time. And maybe some time to revisit how you actually make decisions. Or are you making decisions? Lalo na everything is fed at your fingertips. Wow, grabe naman yun. Nakakatakot naman yung ganong idea. Actually, Kaya horror talaga. horror talaga. Actually, may palabas ngayon eh. Na trailer pa lang pero inaabangan ko this November. So parang ang idea is yung justice system nilagay na nila sa AI. So siya yung nag-program but unfortunately, ayun yung sa trailer biglang siya yung pagising niya, siya na yung may kaso. Tapos ang kailangan niya patunayan yung sarili niya na wala siyang hindi siya yung pumatay ng asawa niya. So how do you? Oo, ngayon, yung AI, kaya niyang buksan lahat ng CCTVs, mga cellphones, You will get etc. evidences. Oo. Meron ka 90 minutes para alamin kung sino yung pumatay at sabihin na hindi ikaw, patunayan na hindi ikaw yung salarin. Pero eventually parang sinasabi na ikaw mismo yung may gawa. Ayun yung parang pinaka-suspense doon is, yun nga, AI na yung hawak ng justice system, hindi na mga tao. Nice. Just imagine, marami na tayong movies na napanood. Siguro sa Mission Impossible, there's a singularity na AI na lahat ng process, dahil ito yung dapat mong sundan na dapat sundan. He manipulates people to do things, etc. Even the financial systems, in decisions mo. Baka nga yung zombie apocalypse, hindi na yan malayo. Kasi ilang beses mo na napanood. Or it's a concept. I don't know. But then again, AI is a tool for now. But if there's not
control or maybe, hopefully, merong talagang tao na nakakaintindi. Kaya nga may mga AI advocates or the father of AI yata nag-resign. Godfather of AI. Godfather. Siya mismo nagsabi. There Very has to be some dangerous. breaks Mm. on these developments. Kasi hindi ka sure. Baka yung nakikita natin ngayon, 10% lang of the big picture. Yeah. Mm. So maybe that's some horror stories we need to watch out for. Yeah. Ito, one word na lang, yes or no. Are you scared of AI? Maybe. Yes or no nga eh. Bumaba yung boses. Yes or no Maybe. nga. Biglang natakot kanina parang sabi niya, no, hindi ako mapapalitan ng AI. Tapos biglang, Confident. maybe. Mm. Kaso lang, medyo nag-shift because doon sa mga sinabi ni Prof. Kasi, nga, nakatakot siya. But at the same time, hindi ka pwede kasing, mabuhay lang sa eh. takot eh. Yes. You need to live on the present moment. And the present moment, hindi pa ganun ka-capable. Although, kayang-kaya na ng AI yan, pero hindi pa siya ganun ka-capable. Matakot ka once na magkaroon na ng emotion ng AI. Mm. Kasi yan lang ang unique thing na wala tayo. May movies na rin nun. Meron na. Nandun si Will Mga Smith, diba? robot. Yung mga Smart. robot. Robot. Oo. Are you scared of AI? Yes or no? Na yung meron na Ayun pala. yung ano. Tsaka yung pinalitan yung asawa. Yung robot. Actually, yun yung Lintik parang na sikat. TikTok to. Ayun yung sikat sa Japan ngayon eh. Yung merong mga AI girlfriends. Kasi 'di ba Japan has a huge demographic of lonely men. Kaya yung nagre-resort sila sa Digital oo, or sa mga ganun. waifu ka. Natakot na tuloy ako. Lahat ba may ganun ng palabas kagad? Pwede mong balikan. Sige. TikTok ko lang nakikita. I didn't know until I saw it on TikTok. Actually, para maganda yan sa susunod na topic, yung mga ganyang bagay. Yung mga movie, mga horror, yung mga Yeah. AI tools na... Kayo, sa tingin nyo, okay kaya yun sa audience natin? So, para syempre, engage din kayo. Suggest a movie in the comments. Discuss namin yan. Anyway, to wrap No, things so up. ikaw ay yes, no? No. No. No, yes naman. Kaya, No. matapang. Moment ngayon, No. No. Ikaw ba, Prof? I'd answer no. Mas takot ako sa tao behind the AI revolution. Mhm. Kasi AI is their invention. Parang hindi ka takot sa multo, takot ka sa tao. Mm. Ikaw ba, Carl? Yeah, similar din, no. Kasi AI so far doesn't really harm us. It's the person who's controlling it. Mhm. So, siguro mas nakakatakot na walang nagkokontrol na tao. Pero yung AI, yun nga, nakabuo ng emotion. Kaya niyang manipulahin or meron na siyang kakayahan na ayun nga, talaga mag-strike fear sa mga tao. Pero right now, since it's really emotionalist and it's driven by people, then no. Algorithm pa lang. It's still an Yeah, algorithm. same. No pa rin. Parang sinabi nga kanina ni Clark, at the end of the day, emotion talaga Mm. ng tao yung Driving force. Oo. and yung advantage natin versus AI. Kahit sobrang lawak na ng nagagawa ng AI ngayon. And it's very creepy. Partida, tawag na personal assistant. Yeah. No. diba? Imagine mo, nung 2000 pa lang, anime, personal assistant mo, Android na AI. Mm-mm. Emotions din, nandun na natakil. Pwedeng small, ganito kaliit, pwedeng tao. Mm-mm. Dati medyo ano pa siya eh. Na parang, Cute pa ang yung, cute. pero, Ngayon okay. parang, okay. Okay. Scary na pala siya. Starting to creep him yata. May ganun. Parang Megan. Anyway guys, thank you so much for today. Sobrang dami kong natutunan na insights about the, scary side of AI. Kasi mostly, pag sabi mong AI, parang it's all fun lang, generate lang ng mga pictures, pero andun pala yung creepy side niya. And, like what Prof said, the bigger picture, hindi pa natin siya talaga nakikita ng buo. Kumbaga, baka nga wala pang 10% yung nakikita natin di ba? Baka 1% lang or 5%. Parang, ayun nga sabi niya, baka nasa Matrix lang tayo. And that's a game theory. Yeah. Diba? Di rin malayo, diba? Baka nasa Buti alam nyo yung Matrix. Wow. Baka kasi Salute. Siyempre si Keanu Reeves yun eh. Yeah. Yes. Ayoko lang, nalaman ko lang. Still, good. Kasi at least you know the gist. Yeah. Pero ayun nga, sabi nga katulad ni Clark, you really have to adapt, 'di ba? Sa ganitong development or innovation na to, you really have to adapt unless maiiwanan ka. But ayun nga,
let's hope for, regulating AI, these videos, para mas malesen na yung victims. And I guess that's the end of our session. Do you guys have any other insights before we totally... Salamat Q Studios nga pala. Yeah. And this podcast is powered by Attention Live and Web3 AI. So, see you sa susunod na podcast. Bye-bye!